Deuteronomy 2. Nang magkagayo'y pumihit tayo, at lumakad tayo sa ilang na daang patungo sa dagat na mapula, gaya ng sinalita sa akin ng Panginoon, at tayo'y malaong lamigid sa bundok ng Ser. At ang Panginoon ay nagsalita sa akin na sinasabi, malaon na ninyong naligid ang bundok na ito, lumiko kayo sa dakong hilagan. At iutos mo sa bayan, na iyong sabihin, kayo'y dadaan sa hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Esau, na tumatahan sa Ser, at sila'y matatakot sa inyo. Magsipag-ingat nga kayong mabuti. Huwag kayong makipagkaalit sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain, kahit ang natutungtungan ng talampakan ng isang paa, sapagkat ibinigay ko kay Esau, na pinakora ang bundok ng Ser. Kayo'y bibili sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng salapi, upang kayo'y makakain, at kayo'y bibili rin sa kanila ng tubig sa pamamagitan ng salapi, upang kayo'y makainom. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos, sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kanyang natalastes ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang, sa loob nitong 40 taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos, ikaw ay di kinyulang ng anuman. Gayon tayo nagdaan sa ating mga kapatid, na mga anak ni Esau, na tumatahan sa Ser, mula sa daan ng Araba, mula sa Elath at mula sa Esyon-Geber. At tayo'y bumalik at nagdaan sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong kulitan ang Moab, ni kakalabanin sila sa digma, sapagkat hindi kita bibigyan sa kanyang lupain ng pinakora, sapagkat aking ibinigay na pinakora ang Ar sa mga anak ni Lot. Ang mga Emomeo ay nanahan doon noong una, bayang malaki, at marami, at matataas na gaya ng mga Anaseo. Ang mga ito man ay ibinilang na mga Rephaim, na gaya ng mga Anaseo, ngunit tinatawag silang Emomeo ng mga Moabita. Ang mga Hirio man ay tumahan sa Ser noong una, ngunit ang mga anak ni Esau ay humalili sa kanila, at nalipol sila ng mga ito sa harap din nila, at tumahan na kahalili nila, gaya ng ginawa ng Israel sa lupaing kanyang pag-aari, na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngayon, tumindig kayo, at tumawid kayo sa batis ng Zird. At tayo'y tumawid sa batis ng Zird. At ang mga araw na ating ipinaglakad mula sa Cades Barnea hanggang sa tayo'y nakarating sa batis ng Zird, ay 38 taon, hanggang sa ang buong lahi ng mga lalaking mangdidigma ay nalipol sa gitna ng kampamento, gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon. Bukod dito'y ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila, upang lipulin sila sa gitna ng kampamento, hanggang sa sila'y nalipol. Kaya't nangyari, nang malipol at mamatay sa gitna ng bayan ang lahat ng lalaking mangdidagma, ay sinalita sa akin ng Panginoon, na sinasabi, ikaw ay dadaan sa araw na ito sa Ar, na hangganan ng Moab. At pagka ikaw ay matatapat sa mga anak ni Aman, ay huwag kang manampalasan sa kanila ni makipagtalo sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo na pinakora ang lupain ng mga anak ni Aman, sapagkat aking ibinigay na pinakora sa mga anak ni Lot. Yaon man ay ibinilang na lupain ng mga Rephaim, ang mga Rephaim ang tumatahan doon noong una, ngunit tinawag na mga Zamzomeo ng mga Amonita. Bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anaseo, ngunit nilipol sila ng Panginoon sa harap nila, at sila'y humalili sa kanila, at tumahang kahalili nila. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Esau, na tumatahan sa Ser, nang kanyang lipulin ang mga Horyo sa harap nila, at sila'y humalili sa kanila, at tumahang kahalili nila hanggang sa araw na ito. At ang mga Hevo na nangagsitahan sa mga nayon hanggang sa Gaza, ay nilipol ng mga Kaftoryo na nangagmula sa Kaftor, at tumahang kahalili nila. Magsitindig kayo, kayo'y maglakbay, at magdaan kayo sa libis ng Arnon, narito, aking ibinigay sa iyong kamay si Sehon na Amoryo, na hari sa Hesbon, at ang kanyang lupain, o simulan mong ariin, at kalabanan mo siya sa digma. Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang ng Asa silong ng buong langit,
ang sindek sa iyo at ang takot sa iyo, na maririnig nila ang iyong kabantugan, at magsisipanginig, at mga hahapas, dahil sa iyo. At ako'y nagsugo ng mga sugo mula sa ilang ng Kedemoth kay Sehon na hari sa Heshbon na may mapayapang pananalita, na sinasabi, "Paraanin mo ako sa iyong lupain, sa daan lamang ako lalakad, hindi ako liliko maging sa kanan ni sa kaliwa. Pagbibilhan mo ako ng pagkain sa salapi, upang makakain ako, at bibigyan mo ako ng tubig sa salapi, upang makainom ako, paraanin mo lamang ako ng aking mga paa. Gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Esau, na tumatahan sa Ser, at ng mga Moabita na tumatahan sa Ar, hanggang sa makatawid ako sa Jordan, sa lupaing sa amin ay ibinibigay ng Panginoon naming Diyos. Ngunit ayaw tayong paraanin ni Sehon na hari sa Heshbon sa lupa niya, sapagkat pinapagmatigas ng Panginoon mong Diyos ang kanyang diwa, at pinapagmatigas ang kanyang puso, upang maibigay siya sa iyong kamay gaya sa araw na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sehon at ang kanyang lupain, pasimulan mong ariin upang iyong mamana ang kanyang lupain. Nang magkagayoy lumabas si Sehon laban sa atin, siya at ang buong bayan niya, sa pakikipagbaka sa Jahaz. At ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harap natin, at ating sinaktan siya, at ang kanyang mga anak at ang kanyang buong bayan. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon, at ating lubos na nilipol ang bawat bayan na tinatahanan, 10 ng mga babae at ng mga bata, wala tayong itinira. Ang mga hayop lamang ang dinalang pinakasamsam, 10 ng mga nasamsam sa mga bayan na ating sinakop. Mula sa Aror na nasa tabi ng libis ng Arnon at mula sa bayan na nasa libis, hanggang sa Galaad, ay wala tayong minataas na bayan, ibinigay na lahat sa harap natin ng Panginoon nating Diyos. Sa lupain lamang ng mga anak ni Ammon hindi ka lumapit, sa buong pangpang ng ilog Jabok at sa mga bayan ng lupaing maburol, at saan man na ipinagbawal sa atin ng Panginoon nating Diyos.